Tataranta ang lahat matapos ng matuklasan itong si Doc Carlos na naroon pala itong si Zoe. Nagmamadali siya na gusto sana niya itong pasukin, subalit dahil sa nakaklose na nga ang pintuan ay hindi agad siya nakapasok. Mabuti na lamang at dumating nga itong si Dr. Kim. Hindi niya agad nabuksan ang naturang pintuan dahil nakalock ito. Kinalabog niya ng kinalabog hanggat sa kumuha na nga siya ng baril upang putukan ito nang sa ganun ay tuluyang mawasak ang nakalock na pinto. Doon nga ay nabuksan niya at nagsimula na ngang makahingang mga tao dahil nagsinabasan na nga sila at naguunahan na nga. Ang usok ay dumadami na nga at ang apoy ay kumakalat na rin sa loob. Mabuti na lang talaga at dumating itong si Dr. Kim, kung hindi ay ng tao na nasa loob ay malamang kakainin ng apoy. Maging itong si Zoe ay madadamay din. Nakahinga ng maluwag itong si Doc Carlos matapos nga makita ng kanyang tauhan na nakalabas na nga ang kanyang anak na si Zoe. Sinabi ng kanyang tauhan na paano na ngayon ay pumalpak ang kanyang plano. Nasira ang kanyang plano sapagkat ligtas ang mga tao at walang nasaktan. Maging itong si Annalyn ay hindi rin nakarating sa naturang simbahan sapagkat inaabutan ng sunog nitong si Annalyn sapagkat paparating pa lamang siya. Kung kaya't itong si Doc Carlos ay makaisip na naman ng masamang plano. Dito nga ay gaganti siya sa pamamagitan kay Annalyn. Ang bata ay kanyang aabangan. Bago pa man ito makarating sa simbahan ay meron siyang gagawin. Dudukutin nga niya itong si Annalyn sa pagnanais na makaganti kay Lynette at RJ dahil alam niya na ito lamang ang natatanging paraan. Yung sa ganun ay magdusa at papayak nga niya itong si Lynette dahil naiinis siya sapagkat pinili niya itong si RJ at kinalimutan na nga siya ng tuluyan. Iyon na nga ang tanging naisip nitong si Doc Carlos sapagkat alam niyang maapektuhan ang dalawang si Lynette at RJ at kapag ginawa niya yun ay natitiyak niya na masasaktan nga niya itong si RJ at si Lynette at nakaganti na rin siya sa wakas.